Hi guys, good morning. Kumusta? Exceeded ka last month? Back to zero ka na ngayon. August 1 na. So guys, pag-uusapan natin ngayon yung mga exceeded account. So ano ba dapat gawin pag exceeded lagi account mo every last week of the month? So i-share ko lang sa inyo guys, no? So bigyan lang ako ng konting tips para kahit paano baka makatulong, no? So nagsasuggest lang tayo. Kasi lagi nag-exceed yung account ko. So last July, exceeded na naman ako. July 20. And then last July 29, na-exceed yung asawa ko. So buti na lang meron kaming backup isang account, yung account ng anak ko, verified siya. Nilalabas lang namin yun pag na-exceed na kami mag-asawa. So, dalawa kasi yung ginagamit ko talaga ever since. So, from March onwards, na-exceed na kami parehas mag-asawa ako. Ako nauna din, asawa ko. So, kaya pinagawa namin ng account yung anak ko. Para pag na-exceed kami parehas, may backup kami. Kasi, sayang kasi minsan, hindi, kagaya yung asawa ko, na-exceed siya last July 29. So, may 2 araw pa na bago mag-replenish to back to zero yung Gcash. So, sayang yung sale, sayang yung kikitain sa Gcash. In the same time, na low sales talaga siya. In the same time, nakakahiya din dun sa mga tumen kasi, pag exceed ka na, mag-chat sila, number. So, maganda talaga na, kagaya na nag-exceed kami, maganda talaga na hindi lang 2 account mo, kundi 3 o 4. Kung kaya mo mag-4, then go. Kasi, alam naman natin na hanggang 500,000 lang limit sa Gcash pagdating sa cash out, diba? So, kasi hindi naman tayo, kagaya namin, hindi kami Globe subscriber, so hindi kami matataasan. So, ang pinaka-best talagang solution dyan is multiple accounts. So, kagaya namin, 2 account namin. Actually, sa asawa ko 2, kaso lang, considered as 1 kasi yun, pag parehas ang pangalan, magkaibang number. Isa lang yun, isa lang ang limit nun, 500 lang, under sa pangalan niya. Kahit pa mag-5 account yan, mag-5 number, tapos isa lang ang pangalan, isa lang ang limit. Isa-sum up niya lahat yung limit na yan, isa lang yan. Isang limit na yan. So, kahit pa mag-5 ka dyan, isang 500,000 lang yung lahat na yan, no, accumulated. So, mas better, wag ka lang mag-create ng multiple accounts under one name. Mas maganda, mag-create ka ng account in other name. So, sa asawa ko, 2 account niya, pero isa lang ang limit, 500 pa rin ang limit niya. So, ako, yung asawa ko, at saka yung anak ko, yun, 3 na yung aming Gcash para ma-accommodate namin lahat yung mga tumer na nagsisend sa amin. So, sa kagaya nyo, kaya mga kasari, kung kayo ay medyo malakas-lakas ang Gcash nyo, much better na add kayo ng iba pang accounts, no? So, kung 5 anak mo, gawin mong 5 ang Gcash number mo para ma-accommodate mo lahat. In the same time, advice ko din sa inyo na hindi lang Gcash kayo mag-focus, magkaroon din kayo ng Paymaya kasi may bumili kasi. So, advice ko sa inyo, mag-add kayo yung Paymaya kasi may mga tumer din kasi na na-exceed sa Gcash, na marami yan mga tumer na na-exceed sa Gcash. So, ibang option nila is Maya. So, maganda magpondo kayo sa Maya kasi ako talaga, ever since Maya, Gcash na kami. So, ngayon kasi yung mga trend na to, lumalakas ang Maya. Pero mas malakas pa rin ang Gcash. Lumalakas ang Maya kasi ang nangyayari, pag na-exceed na sa Gcash, Maya ang kanilang option. So, maganda magpondo ka din sa Maya. So, maganda na, kunwari ikaw ma-exceed ka, lahat ma-exceed yung number mo, ma-offer mo yung Maya. So, Maya ka na lang mag-send. Di ba? So, maganda, 2 yung offer mo sa sari-sari store mo, hindi lang Maya, hindi lang Gcash, pati Maya. So, ayan guys. So, pag mga Gcash user, tindahan na may Gcash, mas maganda na may multiple accounts kayo. Hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 3, 4, 5 kung kaya. Para ma-accommodate mo lahat. Kaya yun lang guys. Happy selling. Salamat sa panonood. See you again next time. Bye.